So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan ka nila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Kinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangka ni Ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions. At nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na diniliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Inaasahan ng ilang kongresista na ilalahad ni dating Congressman Zaldico ang nalalaman niya sa flood control scandal matapos siyang maaresto sa Prague. Kaugnay po nito, makakapanayam natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Good morning, Kong. Terry. Hi, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Kong. Ano pong inaasahan po nating impormasyon mula kay Zaldico? Well, siyempre, pagkabalik ko ni Congressman ko sa Pilipinas, inaasahan natin na makapagbigay siya ng dagdag na impormasyon doon po sa mga maalumalyang flood control projects na naganap dito nga nagdaan pong panahon. No? Pero pangalawa, siyempre, mabibigyan din siya ng pagkakataon na harapin at sagutin po yung mga kaso na nakahain po sa kanya sa Sandigan Bayan. Pero at this point, meron na po ba tayong mga plano na maimbita si dating Congressman Zaldico sa Kamara? Kaugnay nga po nitong pinag-uusapan nating investigasyon sa flood control scandal. Nakadepende yun dun sa takbo ng kaso niya. No? Kasi halimbawa, yung pong mga kaso po ng flood control ngayon ay nakasalang na po sa Ombudsman sa Sandigan Bayan. No? Yes. So tignan pa ho natin kung may papel pa ho yung pong dalawang, yung Kamara mismo, no? Dito Yes. po sa pagpapalalim pa po ng mga usapin sa flood control scandal. So sa ngayon nga po, since nabanggit yun na rin na may mga kaso na rin po sa Ombudsman, may plano pa ba ang House of Representatives through House Infracom na buksan itong investigasyon sa flood control scandal? Ganyan ho, talaga nakapasa na ho kami doon sa investigative powers ng Ombudsman. No? Yes. Kasi sila na ho talaga yung toka niya. No? I think exhausted na ho yung mga ginawa po ng House tsaka ng ICI. No? Dito po sa bagay po na ito. But we will have to confer with our colleagues po in the House kung ano pa ho yung siyempre kanilang pleasure ultimately dyan po sa bagay niya. Well, Kong, taking this opportunity na matanong na rin po kayo tungkol dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. At gaano po ba kabigat itong desisyon ng COA na ipasauli nga po itong 73 million pesos sa confidential funds ng OVP sa paggulong po ng impeachment? Itong sinasabing notice of disallowance. Well, mabagat ho yun kasi personal na hong nakatali si Vice President. No? Diyan po sa pagsasoli po ng 73 million. At mahalaga po yung binabagit po talaga ng COA doon na hindi po talaga na ipaliwanag ng OVP. Yung pong batayan kung bakit po nila ginamit yung confidential funds. Sinabi nila, malaking bahagi daw po ng ginamit na pera
governance-related issues, no? Ibig sabihin nun, wala talagang pagpapakita na ng justification kung bakit mo kinarga against confidential funds po yun, no? So dapat ang sinasabi ng COA, dapat kinarga yung general fund, yung typical budget po ng OVP, no? So tingnan yun po yung pinaka batayan, no? Kung bakit mabigat po itong ako final decision sa bagay po na ito. And ang sabi nga ho namin, I think yan yung magiging batayan, bakit may probable cause na makikita on the basis of confidential funds. Pero ano po yung reaction po ninyo dito sa mga nagsasabing inconsistent daw yung mga naging pahayag at testimonya ni Ramil Madriaga dun sa nakaraang hearing? Senator Amy Marcos, sinabi rin po niya na sinungaling. Nakausap ko po ang ang legal counsel ni VP Sara sa perjury case laban kay Ramil Madriaga na si Attorney Paulo Panelo. Sinabi rin niya na walang immaterial ng mga videos and photos na ipinakita doon na sinasabing may kaugnayan at magkakilala talaga si Vice President Sara Duterte at Ramil Madriaga. Maging yung mga painting po, no, yung painting na pinag-uusapan dito ay na pinabuulaanan na nga daw nung mismong nagbigay kay VP Sara, yung gumawa ng painting. Wala namang problema yun, no? Kasi inaasahan naman ho natin inaasahan natin posisyon po yun ng kabilang panig, no? Ng abogado po ni VP Sara. Pero pangalawa at mas mahalaga, ngayon naman ho, ang pinakamahalaga bahagi po ng affidavit niya, yung po may relasyon sa confidential funds misuse. At I think hindi ko yan masyado pinag-uusapan ng kahit sino, yung pong relasyon ni Mr. Madriaga, Mr. Kilala, at saka ni Mr. Monsaya. Kasi yan ho yung, I think, ultimately relevant, no, doon sa impeachment case. No? Kasi yan ho yung may confidential funds misuse issue. And yung ombudsman mismo, pinapagpaliwanag na si Mr. Kilala dyan sa bagay na yan. Yeah. Diba? So tingin ko, yan ho yung kailangan panalimin na aspeto po nito kwento ni Mr. Madriaga. Lahat po na iba, as far as I think the impeachment proceedings are concerned, extremist na lahat yan. Yung mga binabanggit ni Senator Amy, binabanggit ho tungkol sa painting, wala naman yung relevancy on the impeachment proceeding. Kasi, question, ano yung kwento doon sa duffel bags? Yeah. At kung pinagpapaliwanag si Mr. Kilala ng ombudsman, interesado rin kung ano yung magiging paliwanag niya. Oo. So, kumbaga parang sa inyo po ba ay kahit wala na itong testimonya ni Ramil Madriaga ay uusad talaga itong botohan po ninyo sa Kamara ng impeachment labang kay VP Sara with just the notice of disallowance ang nabinigay ng COA? Actually, kahit itabi ho natin yung Madriaga affidavit, pero on the basis of the COA decision, on the basis of the NBI report, na peke ho talaga yung mga pumirma, ilang tao lang, on the basis of the PSA certification na wala ho talaga mga American Piatos, no, na umiral na tao sa Pilipinas, yun pa lang ho, talagang tapos na yung usapan sa confidential funds misuse. Pero nabanggit nyo nga po na pinagpapaliwanag na ng ombudsman itong si Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Kayo po ba ay kumbaga iimbitahan din po ito sa susunod na pagdinig sa Kamara? Pag-usapan ho namin, no? Kung ipapasapina ho namin si Mr. Kilala sa bagay po na ito. Well, malaya din naman si Mr. Kilala siguro na pahayag, no, ng kanyang posisyon. At kung gusto niyo magpakita ho sa komite, we will have to decide, no, kung it is something that we would want to do in the next couple of hearings. No, kung moving forward, ilan pa pong hearings ang nakatakda bago po magdesisyon ng Kamara dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? And how confident are you na, kumbaga, base po dito sa mga nagdaang proceedings ay makakakuha po ng 1/3 votes ang Kamara para ma-impeach ito si Vice President Sara Duterte at matuloy ito sa Senado? Well, dalawa na lang pong pagtinig, no, yung inaasahan natin. Mapag-usapan naman lamang doon yung unexplained wealth at yung pong threat against the President. No? Sa darating pong linggo, unexplained wealth yung pag-usapan. So, hindi ko kailangan ng mga star witness po doon. Ang pinag-usapan lang ho, mga dokumento ho talaga doon, yung kwento tungkol sa ITR nila, kwento tungkol sa mga bangko ho nila. Kung malayo po yung mga yan doon sa kita, no, at stated net worth ng ating pangalang Pangulo, doon ho maipapakita kung meron bang unexplained
or explainable wealth ang ating pong pangalawang Pangulo. Mhm. And of course, kumpiyansa po ba kayo natatayo sa impeachment trial? Sa Senado naman po kasi yan ay ibang usapin, no? Yung mga naging statement ng mga pahayag ni Ramil Madriaga. And what else can we expect sa susunod na impeachment hearing sa April 22? So, pag-usapan mo namin yan, no, kung ano po yung pinaka mabibigat na mga batayan. No? Kasi sa dulo-tulo naman ho, ipaporma pa ho namin yung articles of impeachment. No, lalo tigit, ang sabi nga ho namin, fact-finding committee naman po talaga itong ginaganap po natin sa kasalukuyan. So ang gusto ho natin mailatag yung pinakamabigat, pinakamalalakas na ebidensya pagdating na ho natin sa level na po ng pagbubuo ng articles of impeachment. Alright, maraming salamat po sa iyong oras, Congressman Terry Redon.